Kumusta mga Kanoysi? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinoysi. So, ngayong araw, another update naman tayo. Patungkol naman ito sa WPS nating mahal, ano? So, ang video ito ay mula kay Melbs Castle na namang muli. So, meron itong pamagat na Trump may ultimatum sa China. Lumayas kayong lahat sa West Philippine Sea. Lalayas kayo o bubombahin. So, alam naman natin, men, na since nanalo nga itong si Donald Trump, syempre nasa ano pa tayo ng buhay natin na ano kayang gagawin ni Trump sa WPS, sa China or whatsoever. Ano? So, kaabang-abang din talaga siya. So, yun, bago natin simulan, Melvis Castle, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutan supportahan yung YouTube channel natin, Pilipinas. So, mga kanoysi, hindi na natin ito patatagalin. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Agad na bumagat ang video ito. Trump may ultimatum sa China. Lumayas kayong lahat sa West Philippine Sea. Lalayas kayo o bubombahin. So, again, Melbs Castle Filipino is like, comment, share, subscribe. Start. President-elect Donald Trump nagpakawala agad ng intercontinental ballistic missile. Nagpapahiwatig na walang sasantuhin ang Amerika at hindi nyo gugustuhin kalaban to sa gera. Babalato ni Donald Trump sa Russia, China. I think lahat naman siguro ng bansa ayaw makalaban yung Amerika. Siguro may gigil sa Amerika, pero yung tipong, oy, Amerika, gusto kita makalaban. Parang I think wala. Sobrang lakas ng Amerika, men eh. At Iran, na huwag kayong magkakamaling kantiin ng kalyadong bansa ng Estados Unidos tulad ng Pilipinas dahil may kalalagyan talaga kayo. Hindi na kasi nagugustuhan ni Trump ang China dahil sa bullying tactics nito. Nagpahayag na si President Trump ng suporta sa arbitral ruling na walang karapatan ang China sa West Philippine Sea. Wow! US President-elect Trump support for Philippines arbitral win versus China. US envoy inquirer today. Wala na. Finish na. Lalo na sa Ayungin Shoal. Asahang gagawa raw ng hakbang ang Trump administration para mapalayas ang lahat ng mga Chinese. The security situation here in the Indo-Pacific, it was under the Trump administration in support to the arbitral ruling that weighed in favor of the Philippines with regard to access and rights at Ayungin Shoal, for example. So there's bipartisan support even beyond strictly the U.S.-Philippine relationship here. But for sure, iiyak ka na naman doon ng China. No? Alam naman natin, men, na kapag dehado yung China is, syempre, iiyak ka nila yan. Yun naman talaga yung super nakakainis defense mechanism nila eh. Huwag kayong ganyan! We only want peace! Something like that. Mga hunghang lang din, di ba? Andre ni Trump ang China na kung hindi magtitino o magbibihib, papatawan ng China ng mas mabigat na sanction. Ang worst case scenario pa ay ang trade war. Papabagsakin ng US ang China sa pamamagitan ng Backram Sea. Wait lang ha. Ni Trump ang China na Wait kung lang, hindi play lang natin ulit. magtitino o magbibihib, papatawan ng China ng mas mabigat na sanction. Ang worst case scenario, Chine-check ko lang yung date na Trump's new trade war with China is coming kasi parang 2014 kasi yung nakita ko eh. So, updated pala talaga siya, men. November 4, 2024. Wala na. Iyak China na naman ito. pa ay ang trade war. Papabagsakin ng US ang China sa pamamagitan ng Backram Sea sa ekonomiya ng mga Chinese. But if China or some other country is behaving badly, we have things called tariffs that are so severe. So certainly the signals we've gotten so far are a lot more tariffs, or at least the threat of that. Tikom ang Chinese Foreign Minister dyan, pero talagang delubyo to para kay Chinese President Xi Jinping. Hindi lang kay Xi Jinping, kundi sa lahat na talaga. On your first question, we do not answer hypothetical questions, okay? But broadly speaking, let me reiterate that there is no winner in a trade war, nor will the world benefit from it. O sige, given na. Para sa'yo, wala talagang panalo sa trade war. Given na yan kasi wala naman talagang panalo dyan. Pero syempre, may isa na mas masasaktan dyan.
Which is natatakot kayo kasi yung ekonomiya niyo pabagsak na eh. Tapos aanuhin pa kayo, tawag diyan gigipitin pa kayo. Of course, malaking kawalan 'yan sa inyo. Yung ibang bansa naman kahit na sabay kayong mag-aano sa trade war niyo or hindi nga eh. I think yung China sila nga yung pinakamagulang na bansa eh. Like yung mga produkto nila kinakalat nila sa buong mundo. While yung produkto ng iba, hindi nila pinapasok sa kanila, sa bansa nila. Like for example, yung Facebook, yung YouTube, wala namang ganyan sa China. 'Di ba? Meron silang sariling website. Pero yung mga app nila na, ano ba yung mga app nila? Yung app ni Jack Ma ata yun. Jack Ma, correct me if I'm wrong, something like that. 'Di ba? Kinakalat nila sa ibang bansa. Mas magulang nga sila eh. 我愿意重申，贸易战不会有赢家，也不利于 Sinasabi mo lang yan, 世界。 Mauning. Problema rin ng China ngayon ang ASEAN. Kung dati kasi walang pake ang ASEAN countries sa West Philippine Sea, ngayon posibleng utusan na ni Trump ang regional allies ng US sa ASEAN tulad Wala ng na. Indonesia at Malaysia. Tulungan nyo ang Pilipinas palayasin ang lahat ng Chinese Maritime Militia sa pamamagitan ng pagpapadala ng sarili nyong mga barko sa West Philippine Sea. Other countries in the region on the South China Sea, like Indonesia, Vietnam, Ang sa atin lang Malaysia. talaga dito. Though alam naman natin na kung ano yung way ng pagsisilbi ni Trump dati kasi naging presidente na nga siya, di ba? Ang sa atin lang dito is ano yung gagawin niya na naman ngayon. So sana nga papanig talaga sa atin yung ano ba? I mean maganda yung panig sa atin. Brunei, if it's at all possible to work with these countries to defend the South China Sea from China, I think that would be a positive move. Anything that can decrease the cost and the risk that's taken by the United States for providing global security, I think would be welcome. Ito ang dahilan bakit pabor si Secretary Guo kay Donald Trump. May bayag kasi to kaysa kay Biden. Ang tanong, mapapalayas kaya ng Trump administration ang lahat ng Chinese ships sa Yun West lang. Philippine Sea? Yun lang yung samkay na aasahan natin So sana nga pagdasal din natin na sana si Trump na naman yung sagot. Kasi wala medyo tayo doon medyo ba? Basta something like that. So yun, Melb's Castle, supportahan niyo yan. Original video link in the description box below. Subscribe nyo rin, panoorin nyo rin yung mga videos niya. Tapos syempre, bago nyo iwan yung channel natin, huwag nyo rin kalimutan supportahan yung YouTube channel natin, Pilipinoisy. Like, comment, share, subscribe. So kayo guys, anong masasabi nyo dito? O maasa ba kayo na some kind si Trump na yung makakaputol ng sungay ng China? Though sige sabihin natin na hindi naman talaga si Trump yung some kind aayos ng gusot dyan. Kasi syempre, sobrang labo niyan. Na parang yun, gusto mong sabihin ni Trump, China, ibigay mo sa Pilipinas yung WPS. Itigil mo yung kahibangan mo sa 9-dash line. Malabo namang mangyari yan. 'Di ba? Yung sa Amerika kasi more on, lang siya, assistance lang or pakitang pangil lang ba. Na siguro, mas magandang dito is, papalag tayo, ipapakita, or titindigan natin yung territory natin, and then, yun, si Uncle Donald Trump, sana yung pangil niya is enough yun para, yung China matauhan. At syempre, maiwasan natin yung, yung WW3 or yung war with China. Kasi, yun nga, admitted naman tayong lahat doon na wala talaga tayong kalaban-laban sa China. Pero syempre with the help of America, 'di ba? So sana sobrang ganda ng some kind plan ni Trump diyan to the point na parang siya talaga yung magpapakitang pangil talaga sa China, So yun yung pinaka-inaasahan natin. So kayo guys, comment down below kung may tiwala ba kayo sa presidente ngayon ng Amerika na walang iba kundi si Donald Trump, ang nagbabalik, ang comeback ng presidente ng Amerika, si Donald Trump. Kasi alam naman natin na ibang klaseng tao din talaga to si Trump, men. Ibang klase din talaga. Pero yun nga,
tingnan natin kung this time is parang ano, lulusot ba? Lulusot ba yung ano niya, yung tawag diyan, yung pagkamagandang lalaki niya kontra sa China, ano? Kasi ngayon parang binabata nga lang yung sa Biden administration, parang binabata lang nila Mao Ning, 'di ba? Ay, US, wag kayong ganyan. Itigil niyo 'yan, wag kayong makialam, something like that, 'di ba? Parang sobrang harsh pa ng bibig ni Mao Ning. So tingnan natin kung paano pakikitunguhan ni Mao Ning itong Amerika ngayon na nagpalit na sila ng pangulo. So kayo, excited ba kayo doon sa ano yung posibleng some kind, ano ba, saan ba papanig itong kamay ni Trump dito ba kay Pilipinas or kay China? So yeah, that's it. So again, comment down below and then yeah, pag-usapan natin yan sa comment section. So that's it, Filipino IC. Like, comment, subscribe. Filipino IC out.